mga kapatid. Fresh, ibig sabihin, bago. Ang sarap pag bago, di po ba? Subukan mo magsuot ng lumang damit, yung hindi pinlansya o hindi mo nilabhan. Ay, nako, di ba? Mayroon mong gumagawa doon, hindi po. Yung sinod ko kami isang pailangan ngayon. Hindi po ako kasama nasa Malaysia ako. We were in Kuala Lumpur. Nasa Kuala Lumpur kami. Tapos kasama ko taga Hong Kong, si Alan Mac. Alam mo pangalan ha? Nakatanda ko pa. That was 2005. Ano? 2005. Isang buwan po ako sa Kuala Lumpur. Ang bag ko kong dala, napakalaki. Isang buwan eh. No, ang laki. Ang sa kanya, backpack lang. Isang buwan. Backpack lang yung dala niya. As in, wala pa laman. Depleted pa. Hindi siya yung umbong na gano'n. Depleted na gano'n. Sabi ko, paano kaya ito makakasurvive ng isang buwan dito? Eh, di ba? Tapos eh, isang room lang kami. Ang dinong gabi, wala pa lang dalang shampoo. Kampo ng hotel. So, pero nakita niya yung shampoo ko, ano gamit? Ang ganda rin ng ano. So, okay na. Pero nung natanggal siya ng polo, ang ginawa, isinabit doon sa upuan. Yung pala yun. Every morning, every evening, gano'n ang ginagawa. Yung pala yun. Anyway, naikwento lang po. Nadaanan na, may pinagdaanan na eh. Ganyan siya na po. Ngayon, alam niyo po, it should be fresh every morning. Fresh bago. Masarap ang bago, di po ba? Amen. Fresh na prutas, fresh na isda, masarap. Pag ano na, ayaw mo na. Di po ba? So let us always aspire for that fresh. No? Tama ba yung ano po? Pronunciation ko? Fresh. No? With H. Okay? But you know, sa John 10:10, ang sabi po, ano po sabi doon? The thief comes to steal and destroy and kill. Magnakaw. Nanakawin po itong fresh start na binibigay sa atin ng Diyos ng kaaway. He comes to steal, kill and destroy. No, nanakawin po ito, papatayin o kaya isisirain niya. Ito po yung plano ng kaaway. He doesn't want you to know this truth, mga kapatid. He doesn't want you to know this truth. Ayaw niya, gusto niya, doon ka lang sa isang tabi at magmumura, magmukmuk ka doon. At untok-untok mo yung ulo mong ganon sa pader. No? Gusto ng kaaway yung ganon, yung ikaw ay parang loner, ikaw ay wala nang pag-asa sa buhay mo. Ganon ang gusto niya sa buhay mo. Yun ang plano niya talaga eh. Kasi gusto niya maging depressed ka, lagi kang busy para ma-steal niya yung kaligayahan mo na ibinigay na sa atin ng Diyos. No? Binigyan tayo ng fresh start ng Diyos and He will make new things in our life every morning. Pero ito, inaagaw, ninanakaw ng kaaway because we don't know it. Hindi natin nare-realize. No? So ito po yung plano ng kaaway sa buhay natin. Pero alam niyo po ba, we should be excited. But because today, God is letting you know this truth. Mga kapatid, God is letting you know this truth. No? At ito po ay mababasa natin, sige po. So ito po yung ating pamagat ng ating pag-aaralan sa umagang ito, making a fresh start. Sino po sa inyo ang gustong magkaroon ng panibagong umpisa? Amen. So konti lang. Sigurado kayo, hindi kayo yung mag-umpisa ulit. As a Christian, gusto nyo mag-umpisa ulit. Amen. No, kasi everyday nagkakasala tayo, gusto nyo lagi, Lord, another mercy. No? Every morning, So, this is what we're going to study. Ito yung mensahe ng Diyos sa buhay mo. No? Making a fresh start. How are you going to make a fresh start? Paano ka mag-uumpisa ulit? Well, we know that
is a fresh start available for us. There is an offering of fresh start for our life. Pero how are we going to avail of that? How are we going to make that new start? Paano tayo mag-uumpisa sa umpisa ulit? Yun ang problema eh. Making a fresh start, medyo mahirap yun eh. Alam natin that there is a start, another new year, another morning, na binigay sa atin. Pero how are we going to make that? No? That is the question. The how. No? We know the what. No? We know that when. Pero how are we going to do that? That is the question. Di po ba? Amen po ba? Amen. Okay, 5 palakpak po kay Lord. Okay? 5 nga lang eh. May dahilan na. That's an alibi. Okay? So, ang ating pong verse, ating pag-aaralan ay nasa Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. Pwede po bang tayo tumayo? No? Favorite mo to? Bigla na di favorite mo. No, sige po. 1, 2, 3. The Lord says, forget about what has happened before. Do not think about the past. Instead, look at the new things I am going to do. Next. 2 po. Baka sabihin niyo sa Old lang eh. Sa New Testament, ang sabi po, sige po. 1, 2, 3. Not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which was of the heavenward in Christ Jesus. Palakpak po kay Lord. So let us pray. Thank you, Father, for this wonderful morning, wonderful day that you have given to us, Lord. Salamat po, Lord, sa panibagong araw na ito, panibagong taon na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Langit po namin, Ama, na ang mensahe na aming maririnig sa umagang ito ay tunay na manggaling lang sa iyo. Speak to us, O God. Kayo po ang mangusap. Lord, I will not move, not even use my head. Let your holy presence fill this place, O God. Kayo po ang mag-minister sa bawat isa. Minister to these people, to all of us, O God, including me, for I am in need of your grace also, Lord. Lord, we surrender to you our time, everything in us, kung ano po ang mangyayari, kayo po mag-take control, kayo na po ang mag-drive sa aming buhay, bless sa bawat isa, mag-comfort sa bawat isa, mag-heal sa bawat isa, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, let us sit down. Ang sabi po dito, the Lord says, not somebody else, mga kapatid, not somebody else. Ha? Hindi po ako nagugulat. Ang sabi po, the Lord says, ha? Hindi po kung sino lang tao, the Lord says. So makinig po tayo. Ito po, ang Diyos ang nagsasalita, hindi po ako. Mensahe, I am just a vessel of His message, mga kapatid. So let us listen. Really. Balik mo po. Forget about what has happened before. Kalimutan mo na ang nakaraan. Forget what has happened before. Ha? Hindi mo kalilimutan ang sarili mo. Yung nangyayari, ang kalilimutan mo. Yung nakaraan, hindi yung sarili mo. Hindi tagang huwi, mahal. Hindi mo gano'n, ha? Hindi nagkaroon ka ng amnesia. At sasabihin
mo na kilala ang sarili mo. So hindi po ganon. Don't think about the past. Nakaraan na po yun. Nakaraan na, hindi na yun pinagbabalik-balikan pa. Ha? Wala na yung nakalista, nililista, no? Alam niyo po ba, ang Diyos, ang importante sa Kanya yung future mo. May plano nga siya sa future mo, di ba? Eh, hindi na pinagpaplanuhan yung nakaraan. No? You don't plan for the past. You plan for the future, and God is interested sa future mo. Kung saan ka mapupunta, doon siya interesado. No? Hindi, huwag mo nang ulit-ulitin yun. No? Hindi po ganun ang Diyos. Well, alam niyo po ba, ang pangyayari ito, kaya sinabi ni Lord yan sa mga Israelita, He was telling them, because pinaparusahan po ang mga Israelita during that time. They were being punished by the Lord because of their mga raming kasalanan nilang ginagawa, idolatry, kung ano-ano. No? So, pinaparusahan sila. But God told them, forget about the past. Forget about the past. Hindi naman ibig sabihin na pinaparusahan kayo ng Diyos. Sabi ni Lord, eh kayo hinineglect ko na. O kayo ay iniwan ko na. O pinursake ko na kayo. Hindi. Hindi ganun. Hindi ibig sabihin ng pinaparusahan ay kayo ay kinalimutan ko na. Hindi ganun. O hindi nyo na akong Diyos. No? Ang sinasabi niya na kalimutan nyo na yung nangyayari noon. Do not think. Huwag mo nang isipin. No? Kung ikaw ay nakaka-receive ng punishment, it's because of the sin. Yun sinasabi niya sa mga Israelita. But, alam niyo kung ikaw ay tatay, papaluin mo yung anak mo. Diba? Kung merong, para alam niya na mali-mali siyang ginawa. Paano niya malalaman na mali yung ginawa? Ay, ang ganda ng ginawa. Anong mali niya, anak? Ganun po ba? Diba? You have to teach him what is wrong. Hindi po ba? So, may palo. No? Hindi naman yung gulpe. Hindi yung mata na walang latay. Hindi yung, tulad makikita niyo sa YouTube na ang bata pati sinahampas ng tapo. Grabe, hindi po gano'n ang pag-gano'n ng disiplina ng bata. Ha? So, you know what I mean. Ay, salamat po. Okay. So, paano po tayo mag-uumpisa ulit? Ito nga po yung suggestion, ito yung sinasabi ni Lord. Sinasabi niya sa atin. No? So, how to make a fresh start? Let us start by the word start. No? So, let us use that word. Let us start. Let's start by remembering the word start, mga kapatid. Napakadali pong tandaan. Paano mag-umpisa? Start with start. Magsimula ka sa umpisa. Ngayon, para tayo mag-umpisa sa umpisa, yung word, napakadali pong tandaan, Start. Maliwanag po ba? Nakukuha nyo? Hindi po ako nang bobola, ha? Ito po, ang sabi, mag-umpisa sa start. Okay. Ngayon, ano po ang ibig sabihin na sinasabi kong start? Madali pong tandaan, S. Anong ibig sabihin ng S? Parang hindi na sa sarili ko mantika. Nakakatuwa yan. Okay. Joke ka, Joke ka. Okay, start. Ang ibig sabihin po ng S, start ay stop making excuses. Huwag ka nang magdahilan pa. Excuse me po. Hindi po. Huwag ka nang magdahilan. Kung ikaw ay nagkamali ka. Aminin na, mga kapatid.
Aminin mo na. Stop blaming other people. Huwag kang manisi ng ibang tao. Kung ikaw ay nagkamali, tanggapin mo ang pagkakamali mo. And most of the time, ang ginagawa natin, ano? Kasi si ano? Siya. Walang ako. Di po ba? Stop blaming other people. No? Next. Stop making excuses for your failures. Kasi si ano naman kasi, late na gumising. Lagi na lang late. Kasi naman, nag-aalaga ng bata nag-aalaga ng bata. Nagpa-ready pa. Yun, di ba? Yun. You know, excuses. No? Start. Ano ha? Stop making excuses. No. Next. Be honest and accept responsibility for your part in the problem. May problema, ikaw ay kasama doon. Kung bakit naging problema yung kasama ka doon. If you are not part of the solution, you are part of the problem. Kapatid? No? Okay, next. You have got to stop blaming other people. No? Wala ka ng ibang sinisi, kundi ibang tao. Nakita mo lahat ng tao, pero sarili mo hindi mo nakikita. Di mo ba? Stop blaming other people. Next. Proverbs 28:13. A man who refuses to admit his mistakes can never be successful. Nakita nyo? Hindi ka magiging successful if you're not going to admit your mistakes. Hindi po ako may sabi niyan, ha? Nasa Proverbs po yan. But if he confesses and forsakes, then he gets another chance. May umpisa ka ulit. Kung ikaw tatanggapin mo, iko-confess mo and forsake. Kalilimutan. No? Yun po yun. Next. So S, for stop making excuses, stop seeing yourself as the victim of your circumstances. Lagi na lang ang tingin mo sa sarili mo, ikaw yung biktima. Victim. Parang may araw dito sa ulo mo, victim. No? Na ang ikaw ay biktima lang ng mga pangyayari. Tapos nagsi-self-pity. Selfie. Nagsi-selfie. Yung mahilig ng selfie. Yun. No. Parang mayroong party lagi ng pity party. Ano? Huwag pong ganon. Ano? Alam niyo po ba? Well, some people can hurt us. Other people can also hurt us. But, mga kapatid, next. Nobody can ruin your life unless you give them permission. Without your permission, hindi nila pwedeng sirain ang buhay mo. Pero pag hinayaan mo na sirain nila ang buhay mo, of course, it will happen. No? People can hurt us. No? Maraming tao, insensitive. Di po ba? Normal po yun. Who says it's, ang sabi po it's, napaka-unfair naman ang mundo. Who says it's fair? It's really unfair. Di po ba? Pero, if you allow them, you have to give them permission. If you allow them to let them ruin your life, of course, destroy ang buhay mo talaga. Walang mangyayari talaga sa buhay mo. Pero, ang kailangan doon, ikaw, you have a choice, mga kapatid. You have a choice to make. Either you allow them or not allow them. That's it. There's only two choice. Pag pinabayaan mo sila na ikaw ay sirain, di masisira ka nga. Di po ba? Amen po ba? Next. Prepare yourself for the problems. Alam na naman natin to. Laging may problema. Pero tayo parang shock pa rin. What?
Ano, ang reaction OA. Overreact pa rin sa problema, di ba? Ano, parang, you don't deserve this, parang hindi po ganon. Dapat kita niyo si Noah. Si Noah ba, ibinil niya, umuulan, yung ark, umuulan na? Hindi, walang ulan. 120 years niyang binil yung ark. 120 years. Pero mo, kaya mo ba yun? Diba, 120 years mong niyang ibinil ang ark. Araw-araw, bakit mo ba binibuild yung ark na yan? Wala namang kaulan. 120 years, kapatid. Hindi buwan ha? 120 years. No? Then, kakaumulan. Ganon din po tayo. Kahit pa gaano katagal yun, we prepare for the rainy days. Parang yung langgam, di ba? Preparing for the rainy days. No? Hindi yung pag naandyan na yung ulan, saka pa lang tayo, no? Hindi po ganon. Expect that there will be like this. No? Amen po ba? Amen. Ang sabi po dun sa Proverbs 20, verse 7, a sensible man watches for problems and prepares to meet them, but the fool never looks ahead and suffer the consequences. Kapatid, di po ba? Yan po, nakasulat. A sensible man. Kung mayroon kang common sense, ang problem po, ang common sense hindi common. No? Mali nga po yun. Ang common sense is not common. It's common. Amen. Amen. So, if you are a sensible man, watch for problem and prepare. You will, kahit po tayo ay Christian na, we will still encounter problems. It's not a bed of roses. Pag minsan niya, mas pa ang problema dumadating sa buhay ng isang Kristiyano. Pero dapat tayo po ay handa sa mga ganitong bagay. Hindi yung parang tayo ay kahapon lamang pinanganak at iyak na pag naka-encounter ng problema. Kasi yung bata, pag labas pa lang, iyak agad din. No? Kahit gabi. wala namang pagsisisi sa iyo. Hindi ka magsisisi. Okay. So, ganun po mga kapatid, ha? Let us prepare for the problems. Expect nyo na may problema. At pag nag-expect, ang sabi po ay magprepara, hindi po mag-worry. Hindi, nag-expect nga ng problema, may problema. Worry naman. No? Sobra naman, araw-araw naman ang ginagawa ay nag-worry dahil may problema lang natin. Alam mo, may problema tayong darating. Ganon ang reaksyon. No? Hindi na na-enjoy ang buhay dahil nga nag-worry, nag-expect nga ng problema, and at the same time, nag-worry din sa darating pang problema. Hindi pa dumating, nag-worry na. Ang sabi po ay, ano din, nasa na yan? Hindi, balik mo bro. Ang sabi po ay, prepare yourself. Hindi naman po sinabing worry. Prepares to meet them. No? Okay? Amen po ba? Yes. Sabihin mo doon sa katabi mo, maghanda ka sa blessing ni Lord. Oh. Hallelujah. Next. Ayan lang po muna. Under ng making excuses, listen to good advice. Magminsan, ang sabi po dito, good advice, ha? Mamimili naman tayo ng pakikinggang advice, ha? No? Baka nakinig ka nga sa advice naman ng Oo. O kaya ang advice na pinakinggan mo, nandun sa horoscope. Binasa mo yung sabi po dito kasi, advice sa akin kasi wag akong lalabas eh. So hindi ako lalabas ngayon. No? So, makinig po tayo
let us have a, o kaya naman, nanghingi ka ng advice dun sa kumpare mo na nag-iinom. Pare, iinom mo lang yan, ayos na yan. Ayos, sinunod mo naman. Ayos naman ko advice eh. Pero, sinunod mo naman. Ang galing ng advice. Good advice po, mga kapatid. Ay, kailangan. Ang problema po kasi hindi tayo nakikinig sa advice na maganda. No, hindi tayo nakikinig. Ayaw natin makinig. O paminsan, ang isa pang problema, ayaw natin humingi ng advice. O kaya, nakikinig na, well, pinakinggan, in a sense na pumasok dito, lumabas doon sa kabila. Pinakinggan, literally. No, pero lumabas, hindi sinunod yung advice. Kasi dahil sa, bakit tayo hindi nakikinig sa advice? Kasi po pag walang advice, plans fail without good advice. Next, dahil sa pride. Ang pride, dahil sa pride, dahil sa kaya-kaya mo. I don't need the help of anyone. And I can make it on my own. Diba? Mali sa tono. Oh. Ano? Okay, dulas na ganun sa bathtub. Umampas ang ulo dahil nag-drugs. Patay, di ba? Kilala niyo yan? Whitney Houston. Di ba? Siya kumanta nun, di ba? Di ba? Siya kumanta nun eh. I can make it on my own. Yun. Nag-shower, tapos yun. Nalunod actually yun sa bathtub dahil nag-drugs. Yun po yun. Nakakalunod pa lang bathtub? Oo. Kahit isang timbangan, malulunod ka eh. Ano may bathtub? Okay, pride is equal to ego. Ano ibig sabihin ng ego? Yung mga Hindi po yung ego ha. Hindi po ganun ka. Ego. Hindi po negro yun ha. Ego. Iba po yung ego eh. Ha? Ego. Ego. Ibig sabihin po ng ego ay edging out God. Sinasabi mo si Lord eh. You can make it on your own eh. I will survive. You are surviving nga naman. Di ba? Ito po yun eh. If you edge out God, that's an ego. Hindi ito sa scope niya. Akin lang to, kayang-kaya ko na to. That's an ego. Check your life mga kapatid. Baka there is an ego in your life. Baka mayroong exempted kay Lord sa buhay niyo. No. Ego, edging out God. No? Next, don't just give up. Ito po yung isa pang problema natin. Na nagiging problema natin ay tayo, we give up too soon. No? Pag mayroong problema, ayaw ko na. Ang hirap naman, ayaw ko na. Di po ba? Ayaw nyo ng you don't want failure. Hindi ang gusto nyo, winner palagi. Hindi naman po palaging gano'n. Paano magiging winner yung lahat ng tumaya ng loto? Di ba? O kaya nag-marathon, lahat ay winner? Isa lang ang check-in, 100 yung champion? Saan naman nakita mo? Sa race, there is always a first place. Eh, yung gusto nyo, lahat kayo, winner, sabay-sabay sabay-sabay kayong dumating sa finish line. Hindi po ba? There is always mayroon po talagang mananalo sa buhay na ito, no? Ang sabi po doon sa Proverbs 24:10, if you give up when trouble comes, it just shows you are weak. Weakness, it's a sign of weakness yun. Pag nag-give up ka agad,
na nasundot laang, ano ba, nag-basketball, balya lang ng konti, ayaw na. No? Ayaw na. Nakantila ng konti, ayaw na. Ayawan na. No? Di po ba, nag-invento ng ilaw? Edison. Ilang beses siyang, how many times he failed? Pero hindi po yun hindi isa na, hindi failure yun. No? About 199 times. No? Sa 200 times, doon lang gumana yung ilaw. Biro mo, 199 times. Tayo, baka pangatlong beses pa lang, wala na. We don't give up, we don't make a fight ba? Hindi tayo lumalaban man lamang. Nabigo Bigo. Pag nabigo tayo, frustrated, yun na. Doon na sa sulok at uuntok-untong yung ulo. No? Hindi po dapat ganon, mga kapatid. No? Don't give up too soon, mga kapatid. No? Kung hindi ka nagtagumpay sa umpisa, welcome. No? Hindi po naman lahat ay nagtatagumpay sa umpisa Di po ba? We are all human. No? Tao po tayo. No? Hindi po tayo perfecto. We have not reached that perfection, and our perfection comes from Jesus Christ. Amen po ba? So, next. Ayan. Letter T na. So, S stands for stop making excuses. Ha? Huwag ka nang magdahilan. Stop it. Kalash. Finish. Okay? Stop making excuses. Okay. Number 2. T. Letter T. Ano ang sunod? Take an inventory of your life. Ngayon, tignan mo, ano ba? Evaluate mo ngayon ang sarili mo, ano ba ang mayroon ako? Kasi minsan, akalimutan natin yung mga blessings na mayroon tayo Malusog naman tayo, malakas ang ating pangangatawan. Di mo ba? Well, maaaring ikaw ay walang pera ngayon, pero ang kayamanan po ay hindi lang po pera. Di po ba? Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na ang kayamanan ay hindi lang pera? Di po ba? Health. Ang Diyos natin, for us to learn, to understand that there is God, na tayo ay we belong to the family of God, that is the greatest treasure we can have. It's not just the money, mga kapatid. Kasi sometimes, when we take inventory of our life, yung buhay natin, ang tinitingnan lang natin, meron na bayaran na ba yung utang na pagpagawa na ba ako ng bahay, may kotse na ba ako, meron na ba akong ganito. Ganun ang ginagawa natin We look at the material things. No? Pag nag-i-inventory tayo, tingnan mo naman yung pamilya mo, nanay mo, tatay mo na andyan pa, buhay pa, magandang pangatawan. Di mo ba ang anak mo, maganda ang grades, nag-aaral mabuti? Di mo ba? That is a great, na po yan? That is a great wealth already. Hindi lang po pera ang kayamanan. You don't just evaluate your life based on your material possessions. Ang ganda ng watch mo. Hindi po ganun. Meron kang Louis Vuitton na bag. Hindi po ganun ang pag-evaluate o pag-inventaryo. Hindi ganun ang paglilista ng buhay. Kundi yung ating mga hindi na mawawala. No? Hindi maaagaw sa atin. Yung ating pananampalataya. Faith natin. We have faith in God, and we have faith in one true God. Amen. Yung totoong Diyos. No? Sometimes, akala, meron naman sila. Di po ba? Ang problema, di ba, iba yung pananampalataya nila. So, how are you going to make that as, di po ba? Hindi pa rin counted yun. Hindi nila alam katotohanan. But for you, alam niyo yung katotohanan. You know the truth. And the truth
It's, how can you put it in a weighing scale alongside with Lamborghini? Even with a Lamborghini or a Ferrari. You cannot put that in a weighing scale. No? Hindi mo matitimbang yan against other possessions. Mga kapatid, tandaan niyo po yan. No? Next, evaluate all your experience. Ano ang natutunan ko? May natutunan ba ako? When you evaluate your life, tignan mo anong natutunan mo. Kasi pag hindi, wala kang natutunan sa mga experience mo, you are bound to repeat them. Kung ikaw hindi natuto sa pagkakamali mo, you are bound to repeat them. Uulitin mo ulit yun. The same mistake, kasi hindi mo natutunan eh. Then you will have to repeat them again, once again. Over and over and over and over. Kasi hindi ka natututo eh. Mistakes are meant to be lessons. We should learn lessons from mistakes. Hindi yung ulit-ulitin. No? Pag hindi ka natuto, next time again. Repeat again. Ulit-ulit. Ang sabi po sa Galatians 3:4, you have experienced many things. Were all those experiences wasted? No? Marami na po tayong I've known people who are older, may matatanda na. Pero yung experience nila, parang pareho lang tayo, parang pareho lang ng mga bata pa lang. Kasi paulit-ulit hindi na sila naka-move on doon sa experience. Kaya hindi nag-grow, hindi nakakaalis, hindi nagkakaroon pa ng bagong start. Kasi, ang nangyayari, paulit-ulit lang. No? Okay, next. Learn from your mistakes. So, ang mistakes po, dapat matutunan yan. Halimbawa, tinanong ka, true or false? Ang sinagot mo, false. True pala. Hindi pa rin. Next, tinanong ka ulit. False pa rin ang sinagot mo. Alam mo naman true. Hindi po ba? O kaya alam mo naman na pag sinuntok mo to, o pag binangga mo yung ulo mo dito, hindi ito matitibag, di po ba? Uulitin mo ulit. Baka next time matibag ulit. Ganun po ba? Di ba? Ganun ang ginagawa natin. Inuuntog natin yung ulo natin, paulit-ulit. No? Baka next time, yun po nangyayari, di ba? Pinupukpok natin yung ulo natin ng martilyo. O kaya kumukuha tayo ng yung pamupok sa ulo natin. Kaya di po ba? Yung may kasabihan gano'n. Para ka kumuha ng pamupok sa ulo mo. Ano nangyayari? Hinahamil mo yung ulo mo. Paulit-ulit. Okay? Next. Experience. God uses experience. Our experience to shape our lives, mga kapatid. No? Hindi yan para ikaw ay parusahan lang. Kundi ikaw i-shape, hubugin. Para maging tunay kang Kristiyano, tumaas ang pananampalataya mo. Ay hindi, kung hindi tumaas, lumubog. Nag-backslide. Ang experience, ang mga pangyayari sa buhay natin, ginagawa ng Diyos yan, pinaparana sa iyo upang ikaw ay hubugin according to the likeness of Christ. Amen po ba? Next. Lahat naman tayo, we all have an imperfect past. Sino po ba ang hindi dito na nagkaroon ng imperfect past? Di po ba? Lahat tayo may imperfect past. Lahat, kahit sa Apostle Paul, Saul pa siya noon. His imperfect past is being Saul. But he became Apostle Paul. Di po ba? Next. We don't have to be slave to that past. Hindi kailangan tayong nakatahali doon sa nakaraan. Itinali na natin yung sarili natin. Tayo, hindi ko po sinabing yung nakaraan ang tumali sa atin, na tayo ang nagtatahali sa sarili natin doon sa nakaraan. No?
Okay, next. Next po. Ask yourself these questions. Tanong niyo po ang sarili niyo. When you evaluate your life, ask yourself these questions. What have I learned? Ano ba ang natutunan ko? Tatlo lamang po yung tanong niyo. Ito. Ano ang natutunan ko? What have I learned? Dapat po ganun palagi ang tanong. Sa experience, when you evaluate your life, your experiences, ask, what have I learned? May natutunan ba ako? May lesson pa akong dapat pulutin dito? Pag minsan, ang gagawin mo, gawin mong perspective yung buhay mo. Ano yung perspective? Yung pagtingin na parang kita mo yung buo. Iganon mo yung buhay mo. Look at, lumabas ka doon sa comfort zone mo. Tignan mo parang, ganon po yung pagtingin sa buhay. Dapat parang tinitignan mo na ayan yung buhay mo. Yan, okay. This side, okay. What should I learn? I should adjust from this side. Ganun yun eh. Hindi yung nandun ka, nakapaloob ka nakalublub ka doon, hindi mo makita kung what is wrong with this. Hindi. But when you look at it, na nakaganyan, makikita mo what is wrong. No? Next. What are my assets? Tingnan mo yung mga assets mo. Again, reminder, assets po, hindi lang material na bagay. No? Ano ba? Kaibigan, kalusugan, church. The church is also an asset. Di po ba? Ang church, ang ating mga kapatid, asset yan. No? Pag yung may, hindi naman, magaganda naman lahat tayo. Wala naman doon eh. Given na yun eh. Given na yun, no? So, yung ating yung ating pamilya, di po ba? Yung dapat ang titignan natin, asset yun, ha? Hindi lang yung ating mga naipundar, hindi lang yung savings. Sino po ba may savings? Basta save. Ano mo? May savings sa langit! Yeah. Oh. No? Yun importante, yung savings sa langit. No? Yung ginawa mo. Pero dapat hindi mo pinapalab sa kaliwa sa kanang kamay yung ginawa ng kanan, ha? Alam niyo yun, ha? No, may saving ako sa langit. Ano? Next. Who can help me? Yun. Sino ba makakatulong sa iyo? Humingi ka ng tulong, advice, at saka yung support, moral support. Kaya meron tayong mga DG. Yan po yung accountability group natin. Na somebody should be accountable for us. Someone should care for us. No, masarap yung may naramdaman mo na merong susuporta sa iyo na kahit moral support lang, kahit hindi na financial support, ano? Cheer, go. No? Maganda yung may cheering squad ka, ano? Next! So yun po, ask this question to yourselves. Ito po yung itanong nyo sa sarili nyo. Ha? What have I learned? What are my assets? Who can help me? Next! Letter A. So, S, stop making excuses. T, take inventory of your life. And A, act in faith. Act in faith. Alam niyo po ba? Next. The key to changing anything is faith. If you want to change, you should have faith. There should be faith. Kung gusto mong gumaling, there should be faith. Gusto mong may mangyari sa buhay mo, dapat magkaroon ka ng faith. Kasi ang sabi po sa Matthew chapter 9 verse 29, according to your faith, it will be done to you. According to your faith. Ngayon kung hindi ka na ito po ang problema, ha? We ask for something. We are asking for something.
But we are expecting nothing. And what will we get? Anong ma-receive mo? Of course, nothing. You ask for something and you expect nothing, you will get nothing. Diba? Ito po yun eh. Dapat when you ask for something, expect to receive something. Hindi nothing. Naintindihan nyo? Pag naghangad ka ng, humingi ka nga, pero ina-expect mo, ay, wala naman talaga yun. Hindi naman talaga ibibigay yun. Imposible naman ibigay yun. Di ba? Hindi po ganun. We expect something. No? Amen po ba? Next. Yun, Acts chapter 3, verse 1 to 5. Ang sabi po doon, now Peter and John went up together into a temple at the hour of prayer, being the ninth hour. Alam mo ba yung ninth hour? Umpisa nyo 6 a.m., pamula 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. So yung ninth hour, 3 p.m. Okay? So 9th hour, and a certain man lame from his mother's womb, meron daw pong tao na pinanganak na, ano po yung tawag to? Lame, lumpo. Sa sinapupunan pa lang, was carried from whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms, na mamalimos, ano? Of them that entered into the temple, who, seeing Peter and John about to go into temple, asked an alms. Humingi kay Peter and John ng alms, ano? And Peter, fastening his eyes upon him with John, tinugnan siya ni Peter, at ni John. Ang tapos ang sabi, Luconas, tumingin kayo sa akin. And he gave heed unto them. Tumalima yung yung lame o yung lumpo, no? And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. He expected to receive something. Mga kapatid, yung nag-expect na agad siya, tumingin lang siya, pero may expectation na. And what did he get? Ang sabi ni Peter, wala akong pera may bibigay sa'yo. Pero, I am giving you this. Walk in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Sabi ganun, lumakad. Alam mo, that's the greatest na-receive niya, di mo ba? Yung makalakad. He expected something, he received something more. Mga kapatid. Next. So, iba po talaga pag you act in faith, mayroong pananampalataya na kaya stop feeling sorry for yourself. Huwag na po tayong manampalataya ka. Hindi yung sorry. Next. Stop regretting and rehearsing the past. Huwag mo nang ulit-ulit. Hanggang minsan, ang nangyayari, nagre-regret ka, and then nire-rehearse mo pa. Nire-regret mo lang, nire-rehearse mo pa eh. Next. Learn from these failures. Stop worrying about what others say or think. Huwag mo lang isipin kung anong gusto nilang isipin. Isipin nila kung gusto nilang isipin o sabihin nila kung anong gusto nilang sabihin. Importante yung ikaw. Sarili mo. Yung pananampalataya, yung relationship mo kay Lord. Yung faith. Act in faith. Hindi tayo. May faith tayo pero we do not act on our faith. We claim to have faith but we do not act on our faith. Hindi natin ibinamumuhay. Sinasabi lang. Pero yung nasa sa loob natin, hindi yun ang hindi nakasynchronize doon sa ating binubukan ng bibig. No? Okay, we have faith. I have faith in God. Pero hindi nakasynchronize yung puso natin, yung buhay natin. Dapat i-synchronize natin yung actions natin. Nanggagaling po yan sa isipan. Next. R. So, act in faith. S-E-A. R na po tayo. Refocus. R is refocus. We need to rethink the way what we think. Kasi,
Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Nanggagaling po dito yun eh. No? Nanggagaling po dito. Para ma-synchronize yung faith mo doon sa action mo, refocus. Refocus yung ating iniisip, yung ating, ang sabi po sa Proverbs 4:23 po yan. Meron lang akong mabilis na kwento. Refocus. Kala ko wala na po. Kala nyo ba? Ito wala, hinihintay nyo yung kwento. Nakalimutan ko talaga yung kwento eh. Alam nyo ba yung Morse code? Alam nyo? Alam nyo yung Morse code? Yung mga bitara. Alam ko ito. Morse code. Noong una ko pa naman po kasi wala pang cellphone, walang internet. So ang way of communicate, wala pang telepono rin. No? Ang Morse code po. May ibig sabihin po yun, may words po yun, may, A, B, A, meron pong, yung gano'n, no? Yun po yung Morse code, no? Ito po yung panahon ng gera. So, importante po. Nung naghahanap ang mga, ang Navy ng magaling sa Morse code, so nagpadala, sila ng advertisement. So, marami pong pumunta. Nag-reply doon sa advertisement. So, nung ang oras ko ng interview ay alas 9 ng umaga. So, pagdating na itong isang to, ang haba na ng pila, alas 10 na siya dumating. Ang haba ng pila. Pagdating niya, talagang siguro na 50 ng katao yung nandun sa labas na nakapila. No? Tapos, talagang naka-fully, sila, yung mga nag-a-apply. Kung todo ang, naka-mga kamera-kana, talagang ganda ng suot, ang ganda ng bihis, may mga hawak-hawak pang attache case na para mga professional talaga na gano'n ng Morse code. Tapos sa background, nadidinig niya mayroong yung mga gano'n, no? Tapos ang ginawa niya, nung nakita niyo yung tapos may sekretary na kaupo doon, Rachel ang pangalan. May nakasekretary na kaupo doon, Rachel ang pangalan. Tapos, ang ginawa niya, yung lalaki to, late na nga dumating alas 9 yung umpisa. Alas 10:30 na siya dumating. Pero ang ginawa niya, diretso sa loob. Umasok sa loob agad ng opisina. Tapos, lingo na sa kanya yung mga ibang aplikante. Ayun. Kanina pa kami dito, biglang na lang pumasok. Sabi nga ron, ng mga sa sekretary, ano ba yun? Bakit pumasok yung doon sa loob? Ang haba-haba na ng pila, dapat kung sino nauna, dapat yung unang papasok. Di mo ba? So, pero yung nahuling dumating, yun ang unang pumasok. Late na nga, una pa siyang pumasok. Tapos, maya-maya, lumabas yung boss. Tinawag si Rachel, ng sekretary.